Bakit nagkaroon ng malawakang sunog sa Los Angeles? Pinakamalaking sunog sa Los Angeles. Nagliliyab hanggang ngayon mula pa noong araw ng Martes. Isa sa pinakamasahol na natural disaster sa Amerika na sumalanta sa lugar na silaki ng buong Tagaytay. 7,000 bahay na ang nasunog, mga mansyon ng sikat na artista sa Malibu, mga dream house ng elite socialite sa Santa Monica. Bilyong-bilyong dolyares ang kinain ng apoy. Ang dating Hollywood Hills ngayon ay panggatong na lamang. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat isa sa pinakamayamang lugar sa buong Estados Unidos, hindi napigilan ang kinauukulan ng apoy dahil sa mga problemang hindi nila nakita. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Alas 10:30 ng umaga araw ng Martes, ika-7 ng Enero 2025, habang abala ang mga taga Los Angeles sa kanilang araw, isang peligro ang papalapit. Sa lugar ng Pacific Palisades, nakatira ay mga sikat na artista. Walang kaalam-alam na sa loob ng ilang oras, ang kanilang mundo ay magbabago. Karaniwan na ang malakas na hangin sa syudad dahil napapagitna nito ng Pampang at ng Santa Monica Mountains. Tapos ang hangin ng Santa Ana ay umiihip din. Sa bandang kaliwa, nandoon naman ang sikat na Malibu Beach at ilang kilometro sa ibaba ay ang mayayaman sa Marina del Rey. Malapit lang dito ang West Hollywood, Beverly Hills at Sunset Boulevard, mga sikat na lugar na sa pelikula lamang maririnig. Ang Pacific Palisade ay parang isang maliit na barangay, pero ang median price ng property o karaniwang presyo ng bahay ay umaabot ng 4.5 milyong dolyares o mga 265 million pesos. Isa ito sa pinakamayamang lugar sa buong mundo. Diyan nakatira ang artistang sina Tom Hanks na ang bahay ay nagkakahalaga ng mga 26 million dollars. Si Adam Sandler na ang bahay ay may halagang 4.1 milyong dolyares. Doon din nakatira si Ben Affleck na ang bahay ay may halagang 20.5 million dollars. Ilan lamang ang mga ito sa sangkaterbang artista sa lugar. Bukod pa yung ibang nasa kahabaan ng Pacific Coast Highway katulad ng Malibu Beach kung saan may bahay ang heiress na si Paris Hilton at ang bida ng Star Wars na si Mark Hamill. Alas 11 ng umaga, ang karaniwang ihip ng Santa Ana winds ay medyo malakas ng araw na yun. Sobrang lakas na parang bagyo pero walang ulan. Ang hangin ni Santa Ana ay nagmumula sa bandang kaliwa ng Amerika. Ito yung tinatawag nilang Great Basin dahil parang hugis planggana na malalim. Sakop nito yung disyerto ng Nevada at ng Utah. Medyo lubog dyan, kaya doon nabubuo ang malakas na hangin. Dahil sa mainit, nagiging tuyot ang moisture o mababa ang humidity. Bago dumating sa lugar ng LA, dahil maraming mga pasikot-sikot, lumalakas ang ihip ni Santa Ana. Naiipit, kaya lumalakas ang puwersa. Pagdating niyan sa mga lugar ng San Fernando at Pasadena, napakalakas na ng ihip. Umaga ng Martes, ang Santa Ana winds ay sobrang lakas na para daw bagyo na walang ulan. Diyan unang nagkasunog sa mga puno at tuyong halaman sa Pacific Palisades. Makaraan ng ilang oras, kumalat na ito sa Beverly Hills, papuntang Pasadena at San Fernando. Mapapansin sa mga ulat ang mabagsik na hampas ng hangin na pumapaypay sa apoy. Mga alas 7 ng gabi, naglabas ng ulat ang gobernador ng California na si Gavin Newsom ng State of Emergency. Marami ang dali-dali ang lumisan. Halos damit lang ang dala at alagang hayop ang sakay-sakay. Mga alas 9 nag-traffic ng county sa highway ng Pacific Coast dahil maraming pulis, mga ambulansya at truck ng bumbero ang umarangkada kung saan may sunog. Ang hindi nila alam, wala na silang uuwian. Despite this criticism, the White House hasn't gone much further than just offering these criticisms of a senior U.S. official tells CBS News that Israel... Madaling araw ng Miyerkules, ang sunog ay lubusang kumalat.
sa lugar ng Lydia, sa Eton, sa Sunset, sa Hearst at kung saan-saan pa. Nagliyab ang Temescal Canyon, popular na lakarang pinalilibutan ng mga mansyong nagkakahalaga ng multi-million dollars. Nasunog din ang elite school ng Charter High School, kung saan ginawa ang ilang sikat na pelikula kasama ang horror movie na Carrie, Freaky Friday at ang Teen Wolf TV series. Nagliyab din ang makasaysayang ranch house ng batikang Hollywood legend na si Will Rogers. Pati ang State Historic Park at Topanga State Park ay nadamay din. Yung historic Topanga Ranch Motel na ginawa ni William Randolph Hearst noong taong 1929, nakadidismayang naging abo. Mahigit 7,000 miyembro ng kapulisan, bumbero, mga tauhan ng ambulansya ang ipinadala sa nagkalat na sunog. Mahigit 1,000 truck ng bumbero ginamit pambomba ng tubig, mga 30 helicopter at 6 na eroplano sa ere. Pero sa dami ng mga tumulong, halos walang nasagip. Matatapos na ang linggo at doon lamang nasaksihan ang tunay na resulta ng malaking sakuna. Sa Eton, kasing laki ng buong Caloocan ang nasunog. Sa Palisades, kasing laki ng Lucena City ang natupok ng apoy. Bukod pa yung sa Lydia, sa Sunset at sa Hearst. Tinatayang 9,000 mga bahay, apartments, tindahan ang nagliyab. Sa mga sumunod na araw, yung mga bumalik ay wala nang tinatnan. Yung bahay ni Paris Hilton sa gilid ng Malibu Beach ay nasunog. Ganon din yung kay Mark Hamill. Yung mansyon ni James Woods sa Palisades ay nagiba dahil sa apoy. Bahay ni J.J. Redick, coach ng LA Lakers, nasunog rin. Yung kay Royce O'Donnell, natupok ng apoy. Yung bahay ni Billy Crystal na tinira nila ng 45 years ay wala na rin. Ang bahay ni Ricky Lake sa Palisade ay nasunog kasama ng bahay ng batikang aktor na si Anthony Hopkins sa Silence of the Lambs. Yung babaeng gumanap sa Dirty Dancing katambal ni Patrick Swayze na si Jennifer Grey, nasunog din ang bahay. Ayon sa Fortune magazine, nalalampas ng 50 bilyong dolyares ang halaga ng nasalanta. Sinabi pa na ang sunog ay isa sa pinakamalalang sakuna sa buong Amerika. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi nasagip ang libo-libong mga bahay at mansyon. May ilang dahilan kung bakit nagkaganoon ang nangyari. Una ay ang problema sa tubig. Hindi kinayang sabay-sabay na pagliyab at ang sobrang laki ng apoy. Bukod dyan, karamihan ng pinagmumula ng tubig ay nasa mababang lugar. Kaya nang bombahin yung mga nasa itaas, mahina ang water pressure na lumalabas sa hose. Tapos ang malabag yung lakas ng hangin na walang moisture ang nagpaypay sa apoy at mabilis na nagkalat nito. Medyo tagtuyot ang lugar dahil kaunti lang ang ulan noong mga nakaraan. At dahil na rin sa lakas ng hangin, pinagbawalang magamit yung mga helicopters at eroplano na nagkakarga ng tubig. At sa huli, ang resulta ay catastrophic. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pinakasinisisi ng marami na inulat sa Fox 11 ay ang mayor ng syudad na si Karen Bass. Dahil kamakailan lang ay binawasan ito ang pondo ng mga bumbero ng 17.6 milyong dolyares. Pondo na pinaniniwalaang nakatulong sana upang sugpuin ang apoy. Ano't ano pa man ang kahantungan ng mga nasunugan, ano pa man ang mangyari sa mga tahanang nawasak at bilyong-bilyong halaga na nagliyab, ang aral dito ay, sa mata ng kalikasan, walang mahirap o mayaman. Sa oras ng sakuna, lahat tayo ay pantay-pantay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.